Hello teachers, so we are almost in our last part of our discussion ng ating PMES for Master Teachers. So, second to the last na tayo, objective number 13. So, kung kakapanood mo lang po nito sa ating mga bagong manonood dyan, so tapos na po natin i-discuss yung 2, 4, 6, 8, 12. So, ngayon po 13 na. So, ano ba ang nilalaman ng objective 13? So, heto po. Manifested a learner-centered teaching philosophy in various aspects of practice and support colleagues in enhancing their own learner-centered teaching philosophy o yung ating NCOY 7.1.3. So, this means that as a master teacher, you consistently apply a learner-centered teaching approach in your daily practice by focusing on the needs, abilities, and interest of our learners. You also use strategies that actively engage learners and adjust the teaching to support different levels of understanding or yung ating mga IDs. So, pagkatapos nito, hindi ka lamang nagpapataas ng yung skills and capabilities o hindi mo sinasarili yung mga nakita mo, mga ginamit mo. But at the same time, as a master teacher, you help and guide your fellow teachers by sharing effective practices and supporting them in improving their own learner-centered teaching so that you can provide better learning experiences for the learners. So, ano ba yung mga MOV na hinihingi o hihingin sa atin? So, heto yun. Nakalagay dito, any one of the following documents. So, pipili lang kayo ng isa, pero dapat make sure that it is comprehensive and it should be aligned. But again, my dear master teachers, if you are planning to join the reclassification for higher teaching position, may mga assessors na hinahanap po lahat ng ito. So, it is much better na ihanda na lang natin itong lahat. Anyway, ano ba yung mga hinihingi? So, MOV, ano yung mga MOVs? Yung lesson plan used by you or another one, lesson plan used by the teacher para talaga makita na yung ating mga ginawa is na-share natin sa kapwa natin or sa mga mentees natin. Then, yan, hanggang 6 po yan. So, ipakita natin yung mga sample. So, here, ang sample ng ating objective number 13, buksan natin. Ayan. Zoom natin para at least if you want to pause this video, mas makikita ninyo. So, yung una, yung MOV number 1 is yung ating lesson plan na ginamit and in-observe ng ating principal. Ayan. Yung actual mismong ginamit natin with annotations. So, makikita nyo dyan. So, screenshots lang po nito, but then kung kayo na po ilalagay na sa portfolio, yung mismong lesson plan na. Okay? Para mas maganda tingnan at mas maayos. Okay. Then, pagkatapos ng ating lesson plan, heto naman po yung lesson plan ng ating mentees o yung in-observe natin. Pero dapat po, so dito pakita ko muna, yan, ilalagay nyo po yung inyong yung lesson plan ng inyong mentee and at the same time yung COT or yung ating observation notes. Kasi syempre, di ba, pagkatapos tayo mag-observe, naglalagay tayo ng mga notes, mga recommendations, or any technical assistance na ilalagay natin. And when we say technical assistance, hindi mawawala yung MOV number 3 natin, yung performance monitoring and coaching form. So, ipakita ko po yan mamaya. Okay. Ito po muna yung mapakita ko yung ating other MOVs. So, yung ating FGD. Ayan. So, meron na tayong letter of approval. Then, yung minutes, yung nangyaring FGD. So, itong FGD po, this is aligned with the objective
yung ating sharing, discussion of best teaching practice, mga strategies. Then another MOV, yung enhance instructional material with annotations related to learner-centered teaching philosophy. So crafted by the proficient teachers. Then it resulted to coaching and mentoring sessions. So, ayan po, makibasa na lang or you can pause this video and screenshot. So, prepared and then noted. So, ito naman po yung ating learning materials or ang ating lesson plan ng Menti. So, i-attach din natin. So, yan. Sample po yan. Then, may annotation din syempre. So, it's up to you po kung ano yung lalagay ninyong annotation. So, ngayon, ipakita natin yung ating performance coaching monitoring form. So, since nag-observe tayo, so magbibigay tayo ng technical assistance, gamit tayo ng PMCF. So, sa ating mga bagong master teacher, bago na po yung template na ginagamit natin. So, yan po, sample. Yan, then let's move sa right column. Yan. So, yan po yung laman. So, dapat lang po tandaan natin, this should align. Ano ba yung ating purpose why we observe? Ano yung binigay natin technical assistance? So, ilalagay natin dito. Okay? So, kapag nagawa natin yan, so, yan. So, complete na po tayo. Okay? So, I think much better ihanda natin to lahat kasi kayang-kaya naman gawin. So, if you have additional info or comments, maglagay lang po kayo dyan sa comment section. So, thank you for watching.